kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Agad na nahuli ni Coach Bana ang kanyang asawa na si Freddy at si Dara na palihim na may relasyon. Labis siyang napahiya at nasaktan. Hindi rin matanggap ni Megan dahil nahuli ang kanyang ina at ang tunay niyang ama sa ganoong sitwasyon. Sa galit, ipinakulong ni Coach Bana sina Freddy at Dara. Bumagsak si Dara sa pag-iyak, mahigpit na kumakapit sa rehas. Sumigaw si Coach Bana, "Dito kayo nababagay. Niloko ninyo ako, kaya't mabulok kayo rito." Paulit-ulit na inuulit ni na Freddy at Dara ang parehong pagkakamali. Si Minchi ang unang nakatuklas ng lahat. Nahulog ni Freddy ang salamin ni Dara na pinulot ni Minchi at sinundan siya. Ang pinakanakagulat ay pumasok si Freddy sa banyo ng mga babae. Lalong naghinala si Minchi. Sa loob, nakita niya ang salamin na naiwan sa lababo. Mabilis na lumabas si Freddy, sinasabing nagkamali siya ng pasok. Ngunit mas maingat na tumingin si Minchi. Nakita niyang hindi lamang 2 paa, kundi 4 ang naroon. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Kaya't minimorya niya ang disenyo ng sapatos upang patunayan ito. Kumuha siya ng litrato bilang ebidensya at agad na pumunta kay Coach Bana. Samantala, hinahanap ni na Coach Bana at Jenny si Minchi. Tinanong ni Jenny kung saan nagpunta ang kanyang ina dahil matapos ang panayam kay Boy Abunda ay bigla itong nawala. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita ni na Coach Bana at Jay si Minchi na hinahabol ng aso. Hingal na hingal, sinabi ni Minchi na naniniwala siyang si Freddy ang lalaking pumasok sa banyo ng mga babae. Diretsyong sinabi ni Minchi kay Coach Bana, "Bana, may sasabihin na ako. Nahulog ang salamin ng iyong asawa. Iniwan ko yon sa banyo dahil iyon ang kanyang utos. Ngunit nang tumingin ako, 4 na paa ang nakita ko." Pagkatapos ay ipinakita niya ang litrato na kanyang kinuha. Agad na nakilala ni Coach Bana, iyan ang sapatos ng aking asawa. At malinaw na nakikita ang mga high heels at sandalyas. Kaya't naghintay sina Coach Bana, Minchi, at Jenny kung sino ang lalabas sa banyo. Sa loob, labis na kinakabahan si Dara at gayon din si Freddy. Sinabi ni Dara, "Mahuhuli tayo, napakahiya nito." Pinakalma siya ni Freddy, "Huwag kang mag-alala, ako ang lalabas muna." Maya-maya, lumabas si Freddy. Agad siyang sinunggaban ni Coach Bana at sinampal. Sumigaw siya, "Sino ang kasama mo sa loob? At nasaan ang salamin?" Itinanggi ni Freddy ang lahat, sinasabing wala siyang alam. Ngunit sa katotohanan, ibinigay niya ang salamin kay Dara. Kaya't naghintay sila. Sa huli, lumabas din si Dara. Hindi na nag-aksaya ng oras si Coach Bana. Muli niyang tiningnan ang litrato ni Minchi bilang ebidensya. Maingat niyang sinuri at itinugma ang sapatos ni Freddy sa sandalyas ni Dara. Wala nang natirang pagdududa na sila ay nagtaksil. Kaya't agad na tumawag si Coach Bana sa pulis at sinabi, "Ito ang ebidensya na niloloko nila ako." Nagtipon ang maraming tao at mga usisero ay nag-record ng video. Dumating ang pulis at sa utos ni Coach Bana, inaresto sina Dara at Freddy. Idinagdag pa niya, "Magdadala ako ng matinding abogado, magkakaroon ng investigasyon, at kung sapat ang ebidensya, sila'y mapaparusahan." Diretsyong dinala sa kulungan sina Dara at Freddy. Naroon din si Megan. Ngunit hindi pa rin payapa si Coach Bana. Siya mismo ang pumunta sa kulungan at sa matinding galit, sinabi kina Dara at Freddy, "Mabubulok kayo rito habang buhay. Ito ang nararapat sa inyo."
Sa loob ng kulungan, bumagsak sa pag-iyak sina Dara at Freddy. Mahigpit na kumakapit sa rehas. Itinuro sila ni Coach Bana at sumigaw, "Mga taksil kayo, at ito ang inyong wakas." Napuno ng tuwa si Jenny, sinasabi sa sarili, sa wakas, nagawa ang hustisya. Mas mabigat pa ang parusang natanggap nila kaysa sa aking ina. Sumigaw si Minchi, "Dara, mas marumi ka pa kaysa sa akin." Dahil dito, labis na napahiya si Megan at bumagsak sa pag-iyak. Dahil hindi lamang ang kanyang ina, kundi siya mismo ay nadamay sa kahihiyan. Si Amelia ang naging sentro ng alitan ni na Jenny at Megan. Umiyak si Amelia habang nagtatalo ang dalawa sa harap niya. Ngunit hindi umatras si Jenny sa pagkakataong ito. Itinutok niya ang kanyang daliri kay Megan at sinabi, "Hinding-hindi mo maaagaw ang aking lola. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Dahil kapag sumabog ang aking galit, pati buhok mo'y pupunitin ko." Naging bahagi ito ng kasaysayan ng Born to Shine. Tuluyan nang nagpasya si Amelia na hinding-hindi siya babalik sa kanyang palasyo hanggat naroon sina Dara at Megan dahil kumalat na sa lipunan ang iskandalo ni Dara. Sina Dara at Freddy ay nakaranas na ng matinding galit ni Coach Bana. Matatag na sinabi ni Coach Bana, "Hindi ako titigil hanggat mabulok sila sa kulungan." Samantala, lalong lumalala ang kalagayan ng Yumi Group. Nainis si Miss Monica kay Jenny. Iniisip na ang pag-alis ni Jenny ang dahilan ng pagbagsak ng produksyon. Ngunit sa katotohanan, kasalanan ni Monica dahil siya ang nagtiwala kay Megan. Nangako pa siya na hinding-hindi na muling magsasama sina Jenny at Net. Kalaunan, napagtanto niyang mali ang kanyang paratang. Mismong si GC ang umamin kay Net na wala siyang relasyon kay Jenny. Sa halip, sinabi ni GC na nahulog lamang siya sa bitag ni Megan na layong tuluyang alisin si Jenny sa Yumi. Masakit na sinabi ni GC, "Ginamit lang ako." Sa huli, humingi ng tawad si Net kay Jenny at inamin na siya ang may kasalanan sa napakaraming hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang walang kasalanan si Jenny at nangakong hinding-hindi na siya muling magbubuntong ng paratang. Sinabi rin ni Jenny na kung uulitin ni Net ang parehong pagkakamali, hindi na niya ito patatawarin. Natapos ang kanilang mahabang pag-uusap sa pagkakasundo. Ngunit narinig ni Miss Monica ang lahat. Paulit-ulit na binabanggit ni Net ang pangalan ni Jenny, sinasabing, "Miss you," at iba pa. Sa galit, sumigaw si Monica, "Net, sino ang kausap mo?" Mabilis na ibinaba ni Net ang telepono at sinabing, "Kaibigan." Patuloy na sinisisi ni Miss Monica si Jenny. Sinabi niya, "Mula ngayon ay ayaw ko nang magkaroon ka ng anumang ugnayan kay Jenny. Bumagsak ang aking production group na Yumi dahil sa kanya." Ngunit tumutol si Net. Walang kasalanan si Jenny. Hindi siya kusang umalis sa Yumi, ikaw ang nag-abandona sa kanya. Sa katunayan, lahat ay nasira dahil sa maling pagtitiwala mo. Sobra mong pinagkatiwalaan si Megan at iyon ang sumira sa iyong mga taon ng pinaghirapan. Sa huli, sinabi ni Net, ikaw ang tunay na may sala, hindi si Jenny. Umamin din si GC na wala siyang relasyon kay Jenny. Sinabi niyang ginamit lamang siya ni Megan upang tuluyang alisin si Jenny sa Yumi. Malungkot na sinabi ni GC, "Ginamit lang ako." Samantala, nagngit-ngit si Megan dahil hindi na siya dinadalaw ng kanyang mahal na Lola Amelia. Tumawag siya kay Sugar upang magtanong. Sinabi ni Sugar, matagal nang umuwi si Amelia. Lalong nainis si Megan at inisip niyang sina Jenny at Minchi ang sadyang nagtatago kay Amelia. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Minchi upang hanapin ito. Ngunit doon siya binalaan, "Dara at Megan, hinding-hindi na ninyo ipapakita ang inyong mga mukha rito." Pagdating ni Megan sa bahay ni Jenny, naroon lamang sina Jenny at Amelia.
Maingat na pinapakain ni Jenny ang kanyang lola dahil kakagaling lang nito sa gamutan sa ospital. Tumunog ang doorbell at pumasok si Megan nang walang pahintulot. Sumigaw siya, "Ilabas mo ang aking lola, Jenny. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakukuha." Hindi itinanggi ni Jenny ang katotohanan, ngunit hindi rin siya sumagot ng direkta. Biglang lumitaw si Amelia sa bintana at nakita siya ni Megan. Agad na sinubukan ni Megan na hilahin siya paakyat. Ngunit matatag na sinabi ni Amelia, "Hindi na ako sasama sa'yo. Hanggat naroon ka, hinding-hindi ako babalik." Pilit siyang kinuha ni Megan at halos masaktan siya. Agad namang sumugod si Jenny at inagaw si Amelia mula sa mga kamay ni Megan. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng dalawa at sa huli ay binitiwan nila si Amelia. Nagharap sina Jenny at Megan. Sa matinding galit, itinuro ni Jenny ang kanyang daliri kay Megan at sinabi, "Wala kang karapatan. Hindi ka apo ni Amelia. Hinding-hindi mo siya maaagaw. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon." Bumagsak si Megan sa pag-iyak. Malalaking luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Umiyak din si Amelia at sa huli ay sinabi, "Babalik na ako sa aking tahanan." Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel